Ang kontrol sa Strait of Hormuz ang tanging dahilan kung bakit nanatiling bahagi sa digmaan ang Tehran. Sa loob ng 2 linggo, ginamit nila ang barahang ito. Inatake ang mga barko, bumagsak ang flow ng tanker at umabot sa $119 kada barrel ang presyo ng langis. Pero ang hindi alam ng Iran ay nakita na ito ng Saudi Arabia 45 taon na ang nakalipas. At ang ginawa nilang proyekto ay disaster para sa Iran at lifeline naman para sa buong mundo. Noong 1981, sinimulan ng Saudi Arabia ang pagtatayo ng pipeline sa disyerto, 1,200 kilometers mula sa Gulf Coast oil fields hanggang sa Red Sea port ng Yanbu na tuluyang umiiwas sa Strait of Hormuz. Dito ay kayang ilipat ng pipeline ang 7 million barrels ng langis kada araw mula sa isang bansa patungo sa kabila ng hindi kailangang pumasok sa Gulf ang kahit isang tanker. Natapos ang pipeline higit 40 taon na ang nakalipas pero hanggang ngayong buwan hindi pa ito nagagamit sa full capacity. Para mas maintindihan natin kung bakit ginagamit ito ngayon ng Saudi Arabia, ay kailangan mo munang maintindihan kung bakit nila ito ginawa sa simula pa lang. Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Noong 1979, bumagsak ang Shah ng Iran at agad na nagsimulang usisain ng bagong gobyerno sa Tehran ang kontrol sa Gulf. Pinanood ni King Khaled ng Saudi Arabia ang nangyari at gumawa ng desisyon na hindi agad magbubunga ng resulta. Iniutos niya ang pagtatayo ng pipeline mula sa Eastern oil fields papuntang Red Sea coast at gusto niya itong matapos agad. Nagsimula ang konstruksyon noong 1981 kasabay ng simula ng digmaan ng Iran at Iraq at pag-atake ng Iranian gunboats sa mga tanker sa Gulf. Inabot ang gastos ng proyekto ay $2.5 billion, halos 8.5 billion sa halaga ngayon. Binili ng perang iyon ang 2 malaking steel pipes na magkatabi mula Abqai, dumaan sa disyerto, lampas sa Hijaz Mountains hanggang sa port ng Yanbu. Kapag umagos na ang langis, aabutin ng 3 araw bago makarating sa kabilang dulo ng bansa. 3 araw mula Gulf Coast hanggang Red Sea at sa loob ng 4 na dekada, halos hindi ito nagamit. Fast forward tayo, natapos ang Iran-Iraq War. Bumukas muli ang Gulf route. Mas mura at mas mabilis pa ang shipping papuntang Asia sa pamamagitan ng Hormuz, kaya ang pipeline ay halos hindi nagagamit. 2 hanggang 3 million barrels kada araw lang, minsan mas kaunti pa. Gumastos ng billions ang Saudi Arabia para i-upgrade ito. Ginawang kaya ng spare gas line ang crude at tinaas ang total capacity mula 5 million barrels kada araw hanggang 7 million. Karamihan ng bansa siguro magdududa kung sulit pa ba ang investment sa 40-year-old pipeline, pero nag-double down ang Saudi Arabia. Ito ang pinakamahal na insurance sa Middle East at patuloy nilang binabayaran ang premiums hanggang March 2026 nang sa wakas ay nagkaroon ng halaga ang bawat dolyar. Inilagay ng Aramco ang pipeline sa full emergency capacity sa loob ng 48 hours. Sinabi ng CEO ng Aramco noong March 10 na maaabot nila ang 7 million barrels sa loob ng ilang araw at sa maniwala ka o hindi ay nagawa nila ito bilang pumalo ng 330% ang exports ng Yanbu. Sa loob ng isang linggo, 25 supertankers ang nagload sa Red Sea port. Ang iba papuntang Asia, ang iba papasok sa SMED pipeline sa Egypt at palabas sa European buyers sa Mediterranean. Pero may ceiling ang pipeline, kaya nitong itulak ang 7 million barrels kada araw, pero ang Yanbu terminals kaya lang magload ng 4.2 milyon sa mga barko. Ang sobra na iimbak at ang mga tanker papuntang Asia mula Red Sea aabutin ng 7 hanggang 10 dagdag na araw kumpara sa Gulf route na nagpapataas ng shipping costs kahit umaagos ang langis. Pinapanatili ng pipeline ang daloy ng langis. Ang pagbubukas muli ng strait ay nagwakas ng krisis para sa lahat sa Gulf. Wala nang ibang daan. Hindi makapag-export ang Kuwait, Qatar at Iraq ng kahit isang barrel. Wala silang labasan ng langis maliban sa strait. Walang pipeline, titigil lahat ng langis. Pinanatili ng Saudi Arabia ang 48% ng exports habang nakapirmi ang mga kapitbahay. At saka, pinuntirya ng US ang langis ng Iran. Ang Kharg Island ang humahawak ng 90% ng crude exports ng Iran. Dito, naglo-load ang tankers bago pumasok sa Gulf. Binumba ng American B-2 bombers ang 90 military targets sa isla sa isang gabi. Nasira ang naval base, missile bunkers, air defenses, lahat ng military sa isla. Pero ang oil export terminals na natiling buo. Sinabi ni Trump sa publiko, interfere with shipping at mga terminal ang susunod. Habang pinapanatili ng Saudi Arabia ang daloy ng langis sa mundo, pinuntirya ng US ang isang bagay na inisip ng Iran na nakabaon na at mahirap abutin. Tinamaan ng US at Israel ang Fordow, Natanz at Isfahan sa isang wave ngayong linggo. 3 facilities na sentro ng bawat nuclear negotiation sa loob ng 20 years. Lahat tumama sa parehong gabi pero ang Fordow ang pinakamahalaga. Nasa ilalim kasi ito ng 80 meters ng bato sa loob ng bundok malapit sa lungsod ng Qom.
Pinili iyon ng Iran dahil inisip nilang walang karaniwang armas ang makakaabot. Pero nagkamali sila. Lumipad ang B-2 Spirits mula White Itman Air Force Base sa Missouri, tumawid sa Atlantic at Mediterranean at ibinagsak ang bunker-penetrating bombs sa bundok. Nabutas ang facility na tinayuan ng Iran sa loob ng isang dekada at ginastos ng $1 bilyong para palakasin. Tinamaan ng Natanz kung saan nag-enrich ng uranium ang Iran hanggang 60%, halos weapons grade, ilang oras lang pagkatapos. At iniulat ng Isfahan Nuclear Research Centers ang mga pagsabog sa maraming sites sa parehong gabi. Pero hindi pa huminto ang mga pag-atake. Sinundan ito ng Israel sa Western Iran at ilang bahagi ng Tehran. Lahat ng 20 years ng sanctions talks, Vienna negotiations at IAEA inspections ay nakatuon sa pagpapanatili ng mga facilities na ito. Hindi na sila gumagana. Bawat bansa sa rehiyon ay nagset ng security base sa posibilidad na isang araw ay makakagawa ng weapon ang Iran. Saudi Arabia, Israel at Gulf States, lahat isinama iyon sa bawat military decision sa loob ng 2 dekada. Biglang nawala ang risk sa isang gabi lang ng bombing. Simple lang ang logic na nagpapanatili ng seguridad ng Iran. Walang bansa ang aangat ng sobra laban sa gobyernong posibleng ilang buwan pa lang malapit sa armas. Tumagal ang logic sa 6 na American presidents pero hindi nakaligtas sa bidwa. At ang reaksyon ng Tehran sa pagkawala ng lahat ng iyon, diyan nagsimula maging magulo ang lahat. Ilang oras matapos ang nuclear strikes, lumabas ang foreign minister ng Iran na si Abbas Araghchi at sinabi na hindi pa humihingi ng ceasefire ang Iran at wala rin silang dahilan makipag-usap sa Americans. Pero ang masakit na katotohanan ay hindi si Araghchi ang nagpapasya. Direktang sinabi ng IRGC sa Reuters na ang pagkawala ng Hormuz ay pagkawala rin ng digmaan at hindi tatanggap ng ceasefire kahit ano pa ang kondisyon. Sa mga hindi nakakaalam, ang IRGC ang may-ari ng construction firms, import monopolies at oil contracts sa buong Iran. Kontrolado nila ang tinatayang 40% ng ekonomiya. Ang napagkasunduang kapayapaan ay banta sa buong sistema na nagpayaman sa kanilang commanders. Kaya nagpapatuloy ang digmaan at unang hakbang ng IRGC pinakita iyon. Naglabas ng evacuation orders ang Iran para sa 3 major UAE ports ngayong linggo at naglunsad ng pag-atake na nagdulot ng sunog malapit sa Dubai Airport. Inakusahan ng Tehran ang UAE na host ng American launch points para sa Karg Island strikes. Sa madaling sabi, ginawang kalaban ng Iran ang isang neutral na bansa. Totoo man o hindi, buong digmaan ay sinubukan ng UAE na manatiling neutral. Tawagin ng neutral country na kaaway, huwag magulat kung pipiliin nito ang kabilang panig. Samantala, tinanggihan ni Trump ang mediation offer ni Putin sa parehong araw. Sinubukan ng Russia maging peacemaker, pero sabi ni Trump, no. At habang naghihintay ang Iran ng tulong na hindi dumarating, ay 5,000 karagdagang Marines ang ipinapadala sa rehiyon. Mahigit 5,500 targets ang tinamaan mula nang magsimula ang Operation Epic Fury, 60 warships sa ilalim ng dagat. Tunay na gastos na mahalaga at nagpabagal ng pasensya ng Washington. Nag-warning ang military spokesperson ng Iran sa mundo maganda sa $200 oil, pero hindi ba't mas mainam na dapat tingnan niya muna kung ano ang dumaan sa Strait? Nakipag-usap ng direkta ang India sa Tehran at nakalusot ang 2 LPG carriers sa Strait of Hormuz noong Saturday. Isang tawag lang at handshake, 2 barko nakalusot sa daanan na hinihintay pa ng 20,000 crew ng iba pang vessels. May ilan sa crew na nakaangkla sa Gulf ng mahigit 1 linggo. Walang timeline para sa safe passage. Nakalusot ang India sa loob ng 1 araw at napansin ng buong Asia. Umalis ang insurance companies sa war risk coverage para sa mga vessels sa Hormuz, kaya karamihan ng commercial ships hindi legal na makalabas kahit gusto. Nilampasan ng India ang insurance problem. Guaranteed ng Iran ang safe passage. Nakuha ng China 90% ng oil imports sa parehong strait. Japan at South Korea halos ganun din. Lahat ng bansang iyon nanood habang nakalusot ang India sa pag-uusap habang nakaangkla ang kanilang tankers. Sumagot ang France sa pamamagitan ng pinakamalaking naval deployment mula noong Gulf War. Charles de Gaulle aircraft carrier, 2 helicopter carriers at 8 frigates papuntang strait. Sinundan ng Britain. Kausap ni Starmer si Trump kahapon tungkol sa muling pagbubukas ng Hormuz. Tinawag ni Trump ang 7 bansa by name para magpadala ng warships. Nagbabala na delikado ang future ng NATO kung tatanggi ang allies. At ang hardware gumagalaw na. 2,500 Marines ipinapadala sa amphibious assault ships para escort ang commercial tankers sa daanan. Nangyari na ito dati. Huling escort ng Amerika sa tankers sa Hormuz noong 1987 sa panahon ng Iran-Iraq War. Inilunsad ni Reagan ang Operation Earnest Will matapos atakihin ng Iranian mines at gunboats ang commercial shipping. Kinumpirma ni Trump na gagawin ng Navy ang parehong bagay. Warships kasabay ng tankers naglilinis ng daanan at hinahamon ng Iran na mag-fire sa US escort.
Ang kaibahan ngayon, nasa ilalim na ng dagat ang Navy ng Iran, nakapasok na ang India. Ang tanong ngayon, ano ang hihingin ng Washington kapalit ng pagpapanatili nitong bukas? Sinabi ni Trump na maaaring magpatuloy ang campaign na ito ng ilang linggo. Sinabi ng White House sa Iran, ang gusto nila, tigilan ang pagbabanta sa Hormuz, itigil ang nuclear program at tanggapin ang anumang deal mula sa Washington. Nagbigay si Trump ng isang incentive. Sinabi niya sa Iran na ang pag-urong sa mines at pagtigil sa ship attacks ay malaking hakbang sa tamang direksyon. Sagot ng Iran, umatake sa Dubai. Sa ngayon, ang presyo ng langis ay higit pa sa $100 kada barrel at nagbabala ang European Energy Ministers ng krisis na mas malala pa kaysa 1922. Pero bawat tanker na naglo-load sa Yanbu, ibinabalik ang presyo papuntang 90 at ang unang Allied escort sa Strait lalo pang ibababa. Tatlong bagay na dapat bantayan kung ang Naval Coalition ay mag-i-escort ng unang convoy sa Hormuz ngayong linggo. Kung ang pagkawala ng Fordo, Natanz at Isfahan ay pipilitin ang sinuman sa Tehran na makipag-negotiate at kung ang pag-atake sa UAE ay huhudyat sa Gulf states na sumali sa laban. Kapag nangyari iyon, wala ng allies ang Iran sa loob ng missile range. Ilang dekada na inisip ng Iran na isang strait lang ang kayang hawakan ang mundo bilang hostage. Ginugol ng Saudi Arabia ang parehong 45 taon para siguraduhin na hindi ito mangyayari.